Hello, ayan. So magandang araw po sa atin. In this video, gusto ko lang i-share yung financial challenges na kinakaharap natin in 4 major areas. So una na dito yung uncertain labor market. So ano ba ito? So alam naman natin na pumapasok na yung automation, yung technology, and dahil doon, yung dating trabaho ng tao, ginagawa na ng robot or ginagawa na ng machine. So halimbawa na lang sa restaurant, dati pag nag-order ka, 'di ba? May kukuha ng order sa iyo and may trabaho. Pero ngayon, because of automation, kiosk na lang, 'di ba? Or application na lang, pwede ka na mag-order, or minsan robot na lang din yung nagso-serve or nagte-take ng order mo. So automation, technology comes in. So marami tayong trabaho dati na tao ang gumagawa, pero ngayon robot na yung gumagawa or technology. So mahalaga po na maintindihan natin na kung may trabaho tayo ngayon, mahalaga na makapag-ipon tayo, makapag-invest tayo. Kasi kahit maganda yung trabaho natin, but because of technology, because of automation, pwedeng dumating yung time na very uncertain na yung trabaho natin. And number 2, low savings and high debt. No? Maraming tao gusto nilang mag-retire at age of 50, at age of 60, pero because of low savings and high debt, hindi sila makapag-retire. Many people still work at age of 65. No? Nagtatrabaho pa rin kahit 65 na. Kasi nga, they don't have enough savings and high debt. And number 3, high cost of education. So, meron mga pinag-aaral na anak, no, sa college, and napakahalaga na mapaghandaan natin to. Because increasing cost of education every year, diba, is a major financial challenges talaga. So, we need to we need to understand paano ba natin ito paghahandaan. So sabi nga dito, lack of preparation affect the parents and their children. Diba? So halimbawa na lang, gusto ng anak natin mag-aral sa magandang school, no? Ito yung course na gusto niya. Pero dahil hindi natin kaya, hindi natin napaghandaan, hindi natin maibibigay o hindi natin magagawa. Diba? Yung gusto na school or gustong kurso ng anak natin. So mahalaga yung preparation. So another challenges na kailangan natin paghandaan is yung increasing cost of living. So sabi dito, increasing cost of living every year. Diba? Sabi nga lahat tumataas. Diba? Lahat nagmamahal. So mahalaga na mapaghandaan natin o malaman natin ano ba yung dapat natin gawin sa pagtaas ng mga bilihin or increasing cost of living. Ano yung mga pwede natin na gawin, no? Isa dito yung malaman natin saan ba tayo dapat mag-ipon, mag-invest para lumalago yung pera natin. Kasi kung naglalagay lang tayo sa alkansya, nag-iipon lang tayo, diba? Hindi kumikita yung pera natin, hindi lumalaki. Pero yung pagtaas ng mga bilihin, patuloy sa pagtaas, patuloy sa pagmahal. So mahalaga na yung pera natin, hindi lang siya nakatago. No? Dapat tumataas din or kumikita yung pera natin para masabayan niya yung increasing cost of living. So mahalaga po itong 4 financial challenges natin. Kasi ito yung dahilan bakit mahalaga na meron tayong financial education. So financial education or financial literacy will help us na mapaghandaan natin itong 4 financial challenges sa ating buhay.